po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo kayo sa naman natin. Panginoon, muli kami po ibang puso nagpapasalamat sa araw ko na pinagkakaroon mo sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa kabutihan, katapatan at kadakilaan mo, Panginoon, na nasasaksihan namin. Maraming salamat, Lord God, sa mga patutuon ng aming mga kapatid at tunay na nasaksihan namin ang kabutihan at katapatan mo sa kanilang mga buhay. Tunay nga, Lord God, na kami ay nagagalak para sa kanila at kami rin po ay nagagalak dahil kami nga naging napakabuti mo sa kanilang buhay. At alam po namin na mula noon hanggang ngayon sa mga susunod na panahon, kayo mananatiling tapat at mabuti sa buhay ng bawat isa. Lord, sa pag-aaral namin ngayong umaga ng iyong salita, ang dalangin po namin na inawa ang iyong banal na spirito, patuloy na magturo, kumilos at manguna sa buhay ng bawat isa. Buksan niyo po ang aming mga puso, isipan, illuminate your word, na tunay nga na mas maunawaan po namin ang iyong salita, at tunay nga na ito po ay magbago sa buhay namin according to your purpose and according to your plans. Tago niyo po ako sa inyong likuran dahil walang kaalam na magmumula sa aking sarili. Tunay nga nito po ay lahat ay nagmula sa iyo para sa iyo. Tunay nga ikaw ang madakila at magtaas sa aming kalagitnaan. We bless you, Lord God. We honor you. We love you. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Natin mga kapunat, salamat sa Lord sa umaga ito na pinagtanong sa atin. So, regarding po para sa concert, kung magpuprint po kasi kami ng t-shirt, so kung gusto niyo pong magpaprint din, ay very much welcome po kayo. Nakipag-coordinate lang po kayo kay Patricia. So, siya pong bahala sa t-shirt. And of course, last Sunday po, tayo pa rin ay nagpapatuloy sa ating gawa na sa ating pag-aaral ng salita ng Lord through cover to cover na sinisiris natin. And last Sunday, nakita po natin that God created the universe in 6 days. At nung pang-pitong araw ay nagpahinga. God rested. So again, nagpahinga si Lord on the 7th day, hindi siya napagod or hindi na kailangan ng pahinga, but He stopped creating. Ibig sabihin, sapat na tumigil ng Lord in His creation. Dahil ang kanyang creation ay complete na, tapos na nalikha na niya lahat. Nagawa na niya gusto niya gawin, wala nang kulang, wala nang kailangan, na-provide na niya, it is all good. At also nakita natin yung 7th day na yun, ay pinagpala ng Diyos and He made it holy. Pinagbanal ni Lord yung ikapitong araw na yung presence ni Lord ay pinuno niya yung buong creation and instituted rest sa buong sangkatauhan. And ito yung perfect design ng ating Panginoon na makasama niya ang kanyang nilikha, makasama natin siya, His presence will dwell among us on that blessed day for all eternity. Eh di ba hanggang ngayon nakita naman natin na ito yung pinangahawakan natin, di ba, na 7 day, di ba may 7 araw tayo sa isang linggo. Di ba? Kahit i-deny ng tao, kahit i-deny ng mga atheists na kung sino man hindi totoo ang Diyos. Di ba? They are abiding on the 7-day week. So kahit sabihin nilang walang Diyos, problema, ginagamit ko pa rin yung 7-day week. Ang Diyos mismo ang nagbigay, nag-institute at ginagamit. And of course, tayo mga believer ng ating Panginoong Jesus, di ba? Tayo ay nagsasama-sama to Sabbath, to stop from working and to enjoy the presence of God, the fellowship of His kasama yung mga mananampalataya every Sunday. At ngayong umaga po, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nahako naman po sa Genesis chapter 2, verse 7 to 9. At pag binasa po natin yung halos buong chapter 2, yung verse 25 to 24, ito po ay detailed information ng creation mismo. So pag binabasa po natin yung chapter 2, verse 5 to 24, hindi po yan kalugtong ng 7th day. Ibig sabihin, yan po ay, hindi sa Bible po, hindi lagi natin isipin, hindi po kayo magkakasunod. Ibig sabihin, chronologically, magkakasunod sila. So may mga times sa Bible na magkakasunod sila ng verse 1, 2, 3, 4, 5, chapter 1, 2, 3, verse 1. Hindi naman actually, hindi sila laging na magkakasabay. So for example, katulad sa Genesis chapter 2, hindi siya kasunod ng Genesis chapter 1. So ibig sabihin, ang ibig ko pong sabihin, yung chapter 2, verse 5 to 24, detailed account po yan ng Genesis chapter 1. Okay? So kumbaga, yung Genesis chapter 1, di ba general? Na pinakita, first day, second day, third day, fourth day, 50, 60, ganun yung chapter 1.
Pero sa Genesis chapter 2, makikita natin na mas in-explain at mas detail ng chapter 2 yung mga nangyayari sa Genesis chapter 1. So of course, maraming ganung pagkakataon po tayo na makikita sa Bible. So huwag tayong malilito. So for example, katulad po niyan, yung Book of Job. Diba? Bagamat si Job ay nasa gitna ng Old Testament, hindi ibig sabihin na nauna si Esther. Kasi diba sa Bible, una si Esther, Book of Esther, tapos Book of Job. Hindi porke nauna si Esther, mas matanda na si Esther kay Job. So yung order po na ginawa nun ay pinagsunod-sunod lang based on the category of their books. Pero si Job ay si Esther ay hindi mas matanda kay Job. At sa totoo nga, si Job ay sobrang kaedad nila Abraham, di ba? So another example, katulad po nung pinag-aaralan ng mga Bible school student natin, yung First and Second Kings, sa First and Second Chronicles. So pag binasa niyo po yan, isang account lang yun na mangyayari sa Israel. Kaya lang, yun nga, it is different angles, different details, yung apat na libro na yun. And also, classic example natin, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Yung Gospel, di ba? Na same account yun ng buhay ng ating Panginoong Jesus, pero different angles, different approach, different audience, and different style ng pagkakasulat ng authors. So huwag kayo malilito, no? Minsan nakakalito, pero huwag kayo malilito na kung galing yung mga nababasa natin sa Bible, kasi nga it is hindi yung laging all the time chronologically magkakasunod. So yan, katulad ngayon. So ang babasahin natin sa Genesis chapter 2 is the detailed account ng Genesis chapter 1. Lahat ito ay nangyari, yung sa Genesis 2 verse 5 to 24. Lahat yan ay nangyari ay nung 7-day creation ng Panginoon. So tignan natin sa Genesis chapter 2 verse 5 to 6. Kung bubuksan po natin yung mga Bible natin dyan, it was a detailed reference to Genesis chapter 1 verse 2. So kung may Bible tayo, tignan natin. Diba yung Genesis chapter 5 verse 6, dinitalye niya kung ano yung nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 2. So, and another is kung Genesis chapter 2 verse 7 to 25, di ba? Nakalagay dyan na ito ay naganap on the 7th day creation ng ating Panginoon. So, huwag tayong malilito, no? Kasi may mga nagsasabi, ba't naulit yung creation? Bakit sa Genesis chapter 1, God created man and woman sa 6 days. Tapos sa Genesis chapter 2, created na naman. Di ba? So, ibig sabihin, mas dinidetalye sa Genesis chapter 2 yung nangyayari sa Genesis chapter 1. At ang lahat po ng ito ay nangyayari sa Garden of Eden. So again, ang Garden of Eden ay totoong lugar. Hindi ito katang-isip, hindi ito symbolic. Ito ay totoong lugar talaga na once in the history of earth ay naandito sa lupa. At pag-ibig po natin yung Genesis chapter 2 verse 8 to 14, may brief description po dyan ng Garden of Eden, kung saan ito makikita. So, sige, basahin natin, no, para mas maunawaan natin. Sige, so Genesis chapter 2 verse 8, sabi dyan, now the Lord had planted a garden in the east in Eden, and there He put the man He had formed. Ibig sabihin, si Adam, nilikha ng Diyos. So sabi dyan, anong information dyan patungkol sa Eden? In the east. So pag sinabing in the east, Asia continent. Pag tingnan natin yung word map natin, Asia. Part of Asia. And sabi sa verse 9, the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye, and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Of course, nakita natin na in the garden, God provided everything na kailangan ni Adam and Eve. Kaya nga sabi niya, it is good, kasi wala nang kulang. Binigay at pinrovide na ng ating Panginoon. Sabi sa verse 10, a river watering the garden flowed from Eden. From there, it was separated into 4 waterheads. So, from Garden of Eden, may isang river daw, hindi sinabi yung pangalan, may isang river na umaagos mula sa Garden of Eden. And very similar ito sa Revelations, di ba? Sa New Heaven and New Earth. Ang sinabi sa Revelations chapter 21-22,
umaagos na springs of living water mula sa trono ng Diyos, no? At magbibigay buhay in all nations. Sabi sa verse 11 to 14, basahin natin, the name of the first river, o yung first river, Fishon, it winds through the entire land of Havilah. Di ba napaka-detailed kung saan dumadaan yung river Fishon. Next river ay, the name of the second river is Gihon, di ba? Dumadali daw ito in the entire land of Cush. Pangatlong river is Tigris, na dumadaan sa east side of Ashur, and the fourth river is Euphrates. So pag binasa po natin itong rivers na to, di ba? Napaka-detailed. Parang sinasabi, Pasig River, Marikina River, di ba? Napaka-detalyado. Kasi nga, again, this is totoong lugar sa planetang Earth, okay? Sa planet Earth, once in the lifetime of Earth, ay totoo. And out of these 4 rivers na nabanggit, dalawa na lang po dyan yung makikita natin ngayon. Specifically, makikita natin sa Middle East. So may picture tayo dyan, nag-search ako sa internet kung ano yan. So, dun sa 4 na rivers na yon, River Tigris na lang ang natitira at River Euphrates na lang. Kasi yung dalawang river na si Gihon at saka si Fishon, wala na, hindi na natin nakikita. So basically, kung yung river na yan ay hindi na bago yung daloy, kung yung river na yan ay yan pa rin talaga, siyempre di natin alam, hindi natin masabi, wala tayo ng creation ni Lord, no? So kung yan nga talaga, ang actual, totoong river, kung yan talaga yung original na dinadaluyan ng Euphrates at saka ng Tigris, kasi sabi dyan, from one river na hihiwalay. So, yung rivers na yan, and actually sa Middle East, di ba, napakalaki ng oil reserve sa Middle East. And alam naman natin na ang oil reserve, saan galing yun, di ba, pag mga organic, mga hayop, mga plants, mga fossils ay nasa ilalim ng lupa, di ba? Sa matagal na panahon, nagiging oil. Nagiging oil. And of course, nakita natin civilization in the Middle East, and historically, ay sinasuggest ang Garden of Eden ay somewhere in the Middle East. Okay? Around Iran or Iraq. And the most probably ay, of course, alam naman natin yung Garden of Eden, traditionally ay alam natin na nasira o ng Noah's flood. Okay, so again, ito ay totoong garden of Eden is real, totoong lugar, totoong hindi katang-isip, totoong part ng geography ng mundo, totoong history. At dyan nilagay ni Lord. Kumbaga dyan nagaganap yung mga nababasa natin sa Genesis chapter 2 and also chapter 3. Nagaganap yun sa Garden of Eden. Kumbaga dyan yung lugar na kung saan ay provide ni Lord yung garden for Adam and Eve, nag-provide sila lahat ng pagkain, ng hayop, ng mga puno na kanilang kailangan, provide. And this morning, titignan natin, basing on our scripture, ay titignan po natin kung ano yung status ng tao bago nagkasala. So basically, in Genesis chapter 2, verse 5 to 24, ay description again ng creation ng Lord, nilikha niya sila ng Adam and Eve. So titignan natin, bago pumasok ang kasalanan sa mundo, ano yung mga katotohanan na makikita natin based on those scriptures. So, ang title po naman natin ng ito is, yan, before the fall of man, o bago nagkasala ang tao. So, alam natin yung pagsala ni Adan ay napakalaking napakalaking historical event na forever, na sa mahabang panahon ay naka-apekto sa atin dahil sa kasalanan. So, titignan naman natin bago maganap yung pangyayari. Una-muna na makikita po natin sa scripture sa Bible, sa Genesis chapter, specifically sa chapter 2 verse 7, is we are handmade from dust and given the breath of life. Pabasahin po natin sa verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. So of course, nalaman natin ng mga nakarang linggo, diba, na special na nilikha ng Panginoon ang tao. So out of all creation, kasi diba yung lahat ng nilikha ng Diyos, His creation, nilikha niya sa magitan ng salita.
Di ba, sinabi niya, let there be light, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga halaman, magkaroon ng mga hayop sa makapangyarihang salita ng Diyos. Pero, ang tao iba. So, si Lord mismo, personally, nilikha niya ang tao. Di ba? Ano yung materials na ginamit ni Lord sa paglikha sa atin? Mula saan? Alabok. Mula sa alikabok, sa lupa, sa alikabok, sa soil. Di ba? Ang ginawa ni Lord, hinubog niya ang tao. Di ba? Pag sabing hinubog, yung term na ginamit po dyan ay kung kayo po mga bata, naglalaro kayo. Sino yung mga bata na may naglaro ng clay? Di ba? Oh, okay. Nice. No? Kahit tayo mga bata, di ba naglalaro tayo before ng clay? Na hinuhulman natin yung clay according sa gusto natin. So yung scripture dyan, na yung form, ang original Hebrew na ginamit dyan, ay basing on tulad ng isang potter na naghubulma ng lupa. So technically, so ibig sabihin nun, si Lord nilikha niya ang tao by His hands. Hinulma niya ang tao mula sa lupa. Kaya nga sabi sa Isaiah verse 64 verse 6, but now, Lord, you are our Father. We are the clay, and you are potter, and all of us are the work of your hand. Lahat tayo nilikha ng Diyos, hinulma, ginawa ng Diyos gamit ang kanyang kamay mula sa alikabok, mula sa lupa. Yung detalye ng imahe, diba? Dahan-dahan at iniingatan at inaayos ng Diyos na siya mismo nag-form ng katawan natin ng dalawang paa, dalawang kamay, ulo, katawan, di ba? Grabe yung ginagawa ng Diyos na napaka-special ng pagkakalikha. At ano po ang sunod na ginawa ni Lord based on the scripture? Di ba? Hiningahan niya, hiningahan niya ang kanyang nilikha and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Kaya nga di ba yung buhay na meron tayo, galing mismo sa ating Panginoon. Hininga mismo yan. Na nagmula sa ating Panginoon, hindi yan ang galing sa atin. It is the breath of life that comes from God Himself. Nanggaling mismo sa Panginoon. Kaya nga very precious ang buhay. Diba? Napaka-precious ng buhay sa atin dahil ito nga ay galing sa ating Panginoon. Kaya sabi sa John 1 verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Yung buhay ay nanggaling at mula lamang sa ating Panginoon. Hindi kayang gawin yan ng mga anghel, hindi yan kayang gawin ng Satan, hindi yan kayang gawin ng ibang creation to give life sa kahit anong bagay, kahit anong robot gawin mo, kahit anong gawin mo mga creation dyan, hindi natin kaya na magbigay buhay sa isang nilalang. Ang buhay ay tanging sa Kanya lamang nanggagaling, tanging sa Kanya lamang dapat ialay dahil sa Kanya nanggaling, at tanging sa Kanya lamang dapat gamitin. Dahil yung buhay na to na meron tayo ay babalik din sa ating Panginoon. Kaya di ba lagi natin narinig anong term na hiram na buhay? Kasi hindi naman talaga ito natin. Galing sa Panginoon. At babalik din sa Panginoon. So technically, hiniram nga lang talaga natin ang buhay na meron tayo. Kaya the wisest thing na gamitin natin sa buhay natin is to use it for God. Kasi hindi sa Kanya ito. At pag di natin ito ginamit para sa Kanya, we are living in rebellion. Nagre-rebelde tayo sa nagbigay ng buhay sa atin. Sumasala tayo. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Sabi nga natin sa sarili natin, hindi ako pwedeng magmalaki sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos kasi yung buhay na meron tayo, yung hininga na meron tayo, yung baga natin na nagfa-function, na kahit, di ba, nakakatuwa yun lang sa medical, since parang tayo may mga doktor tayo, di ba sa medicine, yung lungs natin, hindi mo naman inuutosan yun eh. Kusa yung humihinga. Di ba, hindi mo sinasabi na, hindi. Di ba, hindi mo inuutosan. May mga, sa medicine, voluntary muscles. Pati ang puso natin. Di ba, kaya hindi mo pwede sabihin sa iyo yan eh.
Hindi mo pwede sabihin ako nag-uutos sa puso ko na tumibok. O di ka, ako ang nag-uutos sa baga ko na mag-contract at mag-expand. No, hindi mo pwede sabihin. Hindi pwede magmalaki. Kasi ang Diyos mismo nagpapatibok sa puso natin. Ang Diyos mismo nagbibigay ng hangin sa mga bagay natin. Everything, ang buong buhay natin ay galing sa Panginoon at marapat lamang na ipagkaloob, ialay at ibigay o busin para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ng iba, habang bata pa sila, gagawin ko muna lahat ng gusto ko. Kasi pag matanda na ako, saka na naman ako babalik sa Lord. The audacity, di ba, to say that. Kumbaga, ang grabing kapal ng mukha, sabihin mo yun na pag matanda na lang ako, saka ako gagamitin ang buhay ko sa Panginoon. No, paano mo sabihin? Paano nakakayang sabihin yun? Hindi mo nga mapatibok yung puso mo. Hindi mo nga mautusin yung baga mo huminga. Diba? All of this is because of God. Very precious life na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya wala tayong, at dapat lamang na ito i-alay sa ating Panginoon. Kaya nga, di ba, pag may mga baby, anong sinasabi natin? Pag may mga bagong panganak, di ba? Blessing at regalo na nagmula sa Diyos. Kaya mga kapatid, wala akong aksidenteng pinanganak dito, ha? Sabihin nyo nga sa sarili nyo, hindi ako aksidente. Diba? Baka mamaya sabihin nyo, bunga ako ng aksidente. Diba? Bunga ako ng diba? May mga ganun tayong term eh. Hindi ako ginusto ng parents ko, hindi ako ginusto ng mga magulang ko, diba? Orphan ako. Nakakatuwa yung testimony ni Brother Paulo. Diba? Sobrang mga kapatid, ano man ang sinasaksak sa atin ng mundo, ano man ang sinasaksak na kaisipan sa atin ng kaaway, lagi po natin tatandaan, hindi tayo aksidente. Mismo ang Diyos ang naghulma sa'yo, hindi man sa Garden of Eden, pero ang Diyos mismo ang naghuhulma sa'yo sa tiyan ng nanay mo. Kaya kahit sabihin mong bunga ka na aksidente, no, sa ating Panginoon, walang aksidente. Lalo na ang buhay, ha? Lalo na ang buhay. Kasi ang buhay hindi yan mabubuo kung hindi galing sa Diyos. Diba? Kaya nga marami mga mag-asawa, kami nga mag-asawa, we're praying to have another children. But of course, nasa Panginoon pa rin yun. Kahit anong gawin nyo, kung hindi will ni Lord na bigyan kayo ng panibagong buhay, hindi mo nangyayari. Because life itself is from God. Kaya huwag natin i-discount yung buhay na meron tayo. Ito lang ako. Simple lang yung buhay ko. Mahirap lang kami. Wala akong pinag-aralan. Di ako nakapagtapos. Walang nagmamahal sa akin. No, mga kapatid. In Christ is life. Sa aking Panginoong Jesus, ang galing ng buhay mo. You are preciously made by God. Pangalawa po na makikita po natin the scripture. We are made to be good stewards of creation. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 15, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Diba? Napakalinaw. Ginawa ng Panginoon, nung nilikha niya si Adan at si Adan, nung nilikha niya si Adan from alabok, hiningan niya, nagkaroon ng buhay. Ang ginawa niya, nilagay ni Lord si Adan sa Garden of Eden to work and to take care of it, para magtrabaho at ingatan yung creation ng garden, yung creation ng Diyos. So ang design ng tao, ang design ng Lord sa tao is to work. Ibig sabihin, kumilos, gumawa, magtrabaho, gumalaw. Okay? So may mga kasabihan nga sa Spanish, movement is life. Ibig sabihin, pag gumagalaw ka, may buhay. Kasi pag di ka na gumagalaw, wala na, patay na yun, di ba? Hindi ka na gumagalaw, hindi na tumitibok yung puso mo, hindi na tumitibok yung lungs mo, hindi na dumadali yung dugo sa buong katawan mo. Patay talaga. So movement, work, gumagawa, kumikilos, ito yung original na design ng tao. And actually, di ba kahit sa medicine, ito yung sa human anatomy, ito yung design ng Diyos. Di ba? Na ikaw ay kumikilos, na ikaw ay gumagawa, na ikaw ay nagtatrabaho, na to the point na pag tayo hindi kumikilos, lagi lang tayo nakaupo sa bahay, lagi lang tayo nagsiselfone, di ba?
Hindi tayo gumagalaw, lagi tayo nakahiga. Ano nangyayari sa katawan natin? Nagde-deteriorate. Diba? Tumataas ang hindi dapat tumaas. Diba? Tumataba ang hindi dapat tumaba. Diba? Bumibigat ang hindi dapat bumigat. Alam ko po yan. Kasi ako guilty. Diba? Hindi ako pwede magturo ng ano sa inyo. Kasi sinusulat ko, ako to ah. Ano ba bang ginawa? Ako to. So di ba pag hindi tayo kumikilos, nadi-deteriorate yung buhay. Kasi nga, the design of God for our human, sa tao, sa katawan natin, sa anatomy natin, ay kumilos, gumawa, magtrabaho. So itong work po na yan, hindi po ibig sabihin kasi yung work ngayon, ano na eh, paano ba? Yung work na work ngayon ay very, iba na yung term. Kasi ngayon, pag sabi mo work, anong purpose mo? Sumahod. Diba? Yun yung, ano ngayon, pag sabi mong work, kumita, sumahod. So, kumaga parang tainted na to ng pera. Diba? Kumaga yung goal ng work ngayon. Pero ang sinasabi ng work dito, ng ating Panginoon, in translation, nakalagay, di ba, work it and to take care of it. Some translation sinasabi, tend and keep it. Sa Tagalog, pagyamanin at pangalagaan. Ibig sabihin, yung trabaho, hindi niya sabi ni Lord na magtrabaho dyan, sa garden, sisweldohan kita. No. Ang sinabi ni Lord, pagyamanin mo ang nilikha mo, pag-ingatan, pagharian mo ang nilikha mo. Yung sinasabi ng Panginoon sa atin, kumilos ka, gumalaw ka, gawin mo yung mga responsibilities mo sa creation, sa garden. Yun yung nais ng Panginoon. At anong nais na gawin natin? Trabahuin natin to take care of His creation, ingatan, bantayan, pagyamanin, paramihin, mamahala. Kaya nga sabi sa Genesis chapter 1 verse 20, sa Tagalog, gano'n ba dyan yan? Sa Tagalog, at sila'y pinagpala niya, binilas ni Lord si Adam and Eve. Sabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa hipapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So ano yung work na gusto ng Diyos? Na maging katiwala tayo ng kanyang nilikha. To be good stewards of His creation. Diba? Actually, ito yung kauna-unang utos ng Panginoon na dapat gawin natin at nais ng gawin natin. Binigyan tayo ni Lord ng responsibilidad na mamahala, na maging good stewards ng kanyang nilikha. We are partakers of taking care of His creation. Diba? Alam natin, diba, na ang Lord ay gumawa ng lahat ng bagay. Alam natin na Siya ang nagsusustain nito. Ibig sabihin, alam din natin na Siya ang nagbibigay buhay sa bawat isang to. And of course, Siya din ang nag-iingat sa lahat ng kanyang nilikha. Siya rin ang namamahala in all creation at ang ginido. At lahat ng bagay ay Siya ang nag-manage. He holds the universe, He holds His creation in His hands. At alam natin na Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At ang first command ng Diyos sa tao, bilang higher being, di ba? We are higher being compared sa mga hayop. Ang kauna-unang utos ng ating Panginoon na binigay sa atin is to be good stewards of His creation, maging mabuting katiwala. Kasi may mga katiwalang masama, no? Diba? Ano yung mga katiwalang masama? Imbis na iingatan, sisirain. Imbis na pangangalagaan, nanakawin. Diba? Imbis na sila yung pinagkatiwalaan mo na mag-ayos at magmamahala, sila pa yung sumisira. Kami mga masamang katiwala. Pero ang desire at ang utos at ang nais ng Panginoon sa atin is to be good stewards. Maging mga mabubuting tagapangalaga ng kanyang nilikha. Okay? So hindi daw na ang utos ng Panginoon sa atin na binigyan at na tayo ay maging good stewards ng lahat ng kanyang nilikha, ng lahat ng kanyang pinrovide, ng lahat ng kanyang ginawa. At actually, hindi yung utos ng Panginoon, hindi lang limited sa creation. Diba? Ng being good stewards. Hindi lang naman creation ang binigay ng Lord sa atin. Ano pang binigay niya sa atin? Personally. Diba? Binigay tayo ng Diyos ng talents.
ng skills. Di ba? Actually, creation yan ng Diyos eh. Yung mga talento natin, kakayahan natin, part of creation, hindi lang sinabi sa Genesis. Pero we are created na intelligent beings. Nilikha ng Diyos, pinrovide ng Diyos yung talent, yung skills, yung ability, kahit yung mga kayamanan natin, mga kapatid, yung resources natin. Kaya sabi ni Warren kanina, hindi ito patungkol sa pera. Kasi yung pera, galing din yan sa Panginoon. Diba? Hindi naman tayo yung naglat. Wala namang, hindi mo tayo susuka ng pera. Diba? Ito ay galing sa Panginoon. Si Lord ang nagbe-bless, ang nagpo-provide. Ano pa? Yung influence natin. Diba? Yung kalakasan, yung magandang kalusugan, yung katalinuhan natin. Ano pa? Ano yung pinagkaloob? Mga nilikha ng Diyos na paloob sa atin, yung mga kaalaman, yung mga magagandang boses, yung mga musically inclined, ano pa, yung mga magaling gumawa at magkumpuni ng mga bagay-bagay. Lahat po yan na meron tayo, lahat yan ay galing sa Diyos. And we are called to be good stewards of everything that He created. Maging mabuting katiwala tayo. Kaya nga sabi ng scripture, in everything you do, lahat ng ginagawa mo, do it all for the glory of God. Kasi nga, we are called to be good stewards of everything that we do. Everything that we have. Walang nanggaling sa sarili sa atin. Yung buhay nga natin galing sa Panginoon. So we have to be good stewards of everything. Kasi yun yung design ng Diyos sa atin. Binigyan tayo, pinihiram niya tayo ng lahat ng mga mabubuting bagay na yan, mga mabubuting creation, mga mabubuting kakayanan, lahat ng bagay na yan na pinagkaloob at pinihiram sa atin bilang para tayo ay maging mabuting katiwala. Good stewards of His creation. So, sa paano parang tayo magiging mabuting katiwala sa mga bagay na yan? Sa lahat ng nabanggit ko, to work it, to tend it, pagyamanin, at pangalagaan at pamahalaan. Tanungin nga po natin yung mga sarili natin sa pag-aaral natin, sa pagkakarinig natin ng salita ng Diyos. Tanungin natin, are we good stewards? Mabuting katiwala ba tayo ng Diyos? Hindi pwede sabihin na ikaw, kayo, no. Tayo lang makakasagot nun. Kasi tayo lang nakakaalam kung ano pinagkaloob sa atin ng Diyos. Pinahiram pala. Pinahiram sa atin ng Diyos. Are we being good stewards? Mabuti ba akong katiwala ng Diyos? Iniingatan ko ba at pinagyayaman ko ba yung mga bagay na nilikha niya? Nagtatapon ba ako sa tamang basura? Minsan yung mga ganong bagay, no? Simple, pero it radiates God's truth. Mga kapatid, kung hanggang ngayon nagtatapon tayo ng mga basura sa kung saan-saan, diba, ang liit lang nun, ano, ang petty. Pero totoo eh, salitain ng Panginoon. Baka mamaya tayo imbis na tayo, diba? Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na ingatan ng kanyang creation. Huwag naman na tayo pa sisira dito. Dahil magiging masamang katiwala tayo ng kanyang nilikha. Mabuting katiwala ba tayo? Are we good stewards of God's creation sa kanyang mga talents, skills, at kaalaman na meron tayo na pinahiram sa atin? Pinagyayaman at pinangangalagaan ba natin ang lahat ng pagpapala, lahat ng blessings, lahat ng pera, lahat ng material blessings, all the good gifts na nagmula sa Diyos? Are we being good stewards of the spiritual family na pinahahawak sa atin ng Panginoon? Are we good stewards ng mga anak natin? Pinapalaki ba natin sila ng ayon sa kalooban ng Diyos? Diba? Ang daming napakalawak ng gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. At yung nais nila yan ay hanggang ngayon ay applicable sa buhay natin. Lagi natin tatandaan na tayo ay tinawag na maging mabuting katiwala ng lahat ng nilikha ng Diyos. So pangatlo po, na may kita natin ng Genesis chapter 2 verse 5 to 24. Next is, we are given free will to obey or disobey God. May kita po natin sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. And the Lord commanded them, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil,
For when you eat from it, you will certainly die. Okay, di ba kanina sa scripture reading natin, parang sa verse 9, sinabi doon na may 2 puno sa Garden of Eden. Actually, maraming may ibang puno meron sa garden. May puno ng lateris, may puno ng bayabas, may puno ng apple, may puno ng orange, di ba? Punong-puno ng mga mabubutit, magaganda. Sabi nga ni Lord, yung mga fruit ay good for food. So, ibig sabihin, yung garden ay punong-puno ng mga halaman o mga fruit-bearing trees. Pero may specifically na 2 instinct dyan sa Bible, 2 puno. Una ay ang tree of life. So again, mga kapatid, ito po ay totoong puno. Okay? So hindi ito illusion or imagination. This is a true, totoong puno. A tree of life, hindi ito figures of speech. Ito ang totoong puno. And this is associated sa buhay na meron ng Diyos. So kasama dun sa pagiging, of course, tree of life na mababasa natin na pag kinain mo ito, you will be immortal. So of course, associated ito sa buhay na meron sa Panginoon. That you will be eternal, na mamuhay ka eternally, na tulad ng sa Panginoon, kumbaga, tulad similar sa ating Panginoon, life that is full, eternal life. Pangalawang puno naman, na may kita po natin dyan, is the tree of knowledge of good and evil. Again, ito po ay isang totoong puno ulit. Okay, totoong puno. At hindi imaginasyon. At ito pong totoong puno ito, traditionally, it represents naman yung autonomy ng tao. Na kung saan, yung self-rule o yung paghahari o pangunguna ng tao. Kasi nga, it refers to knowledge of good and evil. So, ibig sabihin, yung self-rule ng tao, kabaligtaran naman itong tree of knowledge of good and evil. Sa tree of life, no? Na nagbibigay naman ng buhay na yung tree of life nagbibigay ng buhay mula sa Diyos. Yung tree of knowledge of good and evil ay nagbibigay ng buhay na tao ang naghahari. And of course, separated sa Panginoon. At syempre, when we are separated from God, anong meron sa atin? Kamatayan. Right? Kaya nga sabi ni Lord, may kita, di ba yung warning ni Lord? For when you eat from it, you will certainly die. Okay? Kasi nga, yun yun. Pag sa tree of life, associated to life, tree of knowledge of good and evil, associated to death. So yung buhay na hiwalay sa Diyos ay kamatayan. Dahil again, may siyang nagbibigay ng buhay. So siyempre, pag hiwalay ka sa nagbibigay ng buhay, kamatayan talaga ang nag-aantay sa iyo. Kaya nga sabi sa John 4 kanina, di ba? John 1 verse 4, in Him was life. Ibig sabihin, similar sa tree of life. At kabaligtaran nun ay, for the wages of sin is death. Sabi ng Romans 3:23, which is also related to the knowledge of good and evil. So itong death na to, not only physical na kamatayan, okay? Alam naman natin yun. Pag sabing death, hindi lang basta physical. Ito rin ay spiritual na kamatayan natin. Eternity na hiwalay sa ating Panginoon. At ito, again, itong 2 punong ito ay nasa garden. Nilagay ng Diyos Himself. At ang sabi ni Lord, kahit ano na nasa garden ay pwede niyong kainin. Pero, may isa lang na hindi kayo pwedeng kainin. At yun yung puno ng tree of knowledge of good and evil. Kasi pag kinain ito, sabi ni Lord, mamamatay ito. So ito yung madalas na tanong, no? Actually, tinanong pa ni Nat sa amin sa kanumay. Tanong niya na bakit nilagay ni Lord yung tree of knowledge of good and evil sa garden? Kung masama naman pala yung puno na yun, di ba? Kung nakakamatay pala yung prutas na yun. So bakit kung bawal naman palang kainin at nakakamatay, bakit nilagay sa garden? Sabi ni Nat, bakit binigyan ng chance ni Lord na magkasala, sumala sila Adan at kainin yung prutas na yun, di ba? Kasi nga, nilagay ni Lord. Bakit nilagay ito? So, lagi natin tatandaan that there are 2 reasons kung bakit nilagay ni Lord yung tree of nakakabulol, ano?
Tree of knowledge of good and evil sa Garden of Eden. Ito yung two reasons kung bakit nilagay ng Panginoon, which is related sa ating free will. Unang-una, to give Adam and Eve free will, allowing them to choose between obedience and disobedience. Okay? So, sabi nga ni Lord, di ba, malaya sila na gawin. Actually, malaya sila doon. Pag binasa natin scripture, wala namang ibang pinagbawal. Pinagbawal si Lord. Pwede silang maligo kung saan, pwede silang pumunta kung saan, pwede nilang kainin ng kahit ano, pwede nilang tirhan at punta. Di ba? Napakalaya ni Adam and Eve sa Garden of Eden. Walang restriction. You are free. Sila kayong inasay ni Lord na maghari, na mag-rule. At pag ikaw ay nag-rule sa isang lugar, di ba, ikaw ang masusunod. Di ba? Napakalaya nila. Nakainin ang lahat ng gusto nila, every tree ay pwede nilang kainin, maliban sa isa. Nakita natin yung map ng Garden of Eden, ang laki-laki doon, ano? Diba? Sobrang laki. Baka kahit ilang taon tayo maglakad, hindi natin kayang, libutin yun. So, ibig sabihin, sobrang daming puno doon. Diba? Kung kayo po ay vegetarian, kumakain na, diba? So, paradise sa inyo. Kasi lahat ng gulay, diba? Lahat ng lettuce, lahat ng mga kinakain natin sa Samgyup, na makikita natin sa service. Ano kinakain natin doon? Di ba? Pag kayo mahilig sa mga prutas at gulay, di ba paradise yun sa inyo? Na lahat ng makikita mo ay edible for food. Only. Good for food. Pero sabi ni Lord, may isa na wag na huwag mong kakainin kasi nakakamatay. Sa libo-libong puno na nagsasarap ang prutas na pwede nyo kainin, sabi ni Lord sa kanila, pwede nyo lahat yan kainin. Huwag lang itong nag-iisang puno na to. Libo-libong pwede nyo kainin in obedience. Kasi sabi ni Lord, kumain kayo, this is good for food. So pagkain, obedience mo sa Diyos. Diba? It is an obedience. Kasi sabi niya, kumain kayo, kainin nyo lahat ng good for food. Ibig sabihin, pag kumain ka, obedience. Diba? Praise God. Salamat sa Lord. Diba? Pero bukod tangi, itong isang nag-iisang puno na to, na huwag mong kakainin, which is disobedience. Okay? Out of libo-libong puno na pwede mong kainin in obedience, may isa na hindi mo pwede kainin. Dahil disobedience, sumusubay ka, huwag nga kakainin, sumusubay ka. So binigyan sila ni Lord. Alam naman natin na ang Panginoon ay gracious. God gave us free will para pumili between good and evil, between obedience or disobedience. Binigyan sila ng Diyos ng free will na kumain ng lahat ng prutas. Actually, even the tree of life, pwede nilang kainin. Di ba? Wala din naman pinagbawalan silang kainin ng tree of life, that will give them immortality. No. Pinagbawalan sa kanila yung isang puno na yun. Everything ay pinagkaloob sa kanila, pwede nilang kainin. Or, kainin yung naging isang puno at sumuway sa Diyos. To disobey God. Of course, nilikha tayo ng Diyos na hindi tayo tulad ng mga robot na sunod-sunuran lang. Diba? Ang robot, kung anong pinrogram ng programmer, yun yung gagawin. Kung ano yung pinrogram ng gumawa sa kanya, hindi lang susundin. Hindi ganun ang pagkakalikha sa ating ng Panginoon. Binigyan tayo ng choice. Binigyan niya tayo ng sariling conscience, ng free will natin para magdesisyon sa ating sarili kung tayo ay susunod or susuway. Kaya God created Adam and Eve to be free beings. Mga taong may kalayaan. Free. Able to make decision, able to choose between good and evil. Pangalawa po na reason kung bakit nandun yung garden, not tree of the knowledge of good and evil. Pangalawa is to demonstrate God's gift of free will. As without that tree, there will be no opportunity to choose obedience to God. Di ba? Wala ka namang, paano mo masasabing may free will ka kung hindi mo ito magagamit? Kung hindi mo ito may exercise? And one of the purpose of that tree ay para magkaroon ng opportunity si Adam and si Eve. Diba? Kasi nga, kung totoong may free will si Adam and Eve, kailangan may choice, may opportunity to express the free will or
to express or makapag-desisyon para sa kanilang sarili. Di ba, paano mo masasabing may free will ka kung hindi mo naman may exercise yung free will mo? Di ba, or magagawa or ma-apply yung free will mo. At ang tree of knowledge of good and evil ay yung opportunity at pagkakataon kung saan inalaw ng Diyos. Inalaw, pinayagan ng ating Panginoon para kay Adan at Eva to choose and exercise their free will. Kaya nga, di ba, inalaw ni Lord si Satan? Actually, kaya naman sabihin ni Lord na, oh, Satanas ka pa. Bawal ka sa garden ko. Diba? Di ba, God allowed Satan in the guise of a serpent. Tapos kaya ang pangalan ni Satan, one of the names of Satan is the serpent of old. Kasi nga, yun nga, at inalaw ng Diyos si Satan to tempt Adam and Eve. Bakit? Para mapilitan si Adam and Eve to make a decision. Diba? At sa susunod na mga chapters, may kita po natin yan na kung ano yung nangyari, no? Kumbaga detailed kung ano yung mga nangyari doon sa fall of man na makikita natin sa chapter 3. And Adam and Eve, on their own free will, choose to disobey God and eat the forbidden fruit. Of course, alam natin ang desisyon ni Adan at ni Eva ay nagresulta sa lahat ng tao na nagmula sa kanila. Lahat ng tao ay naging makasalanan, nagmana ng sinful nature. Again, this is to exercise, to demonstrate the gift of God na free will sa atin. Kumbaga, hinayaan niyo ng Lord for those event na maganap. Kasi nga, again, nakakatuwa kasi siyempre alam ni Lord yung outcome nun, di ba? Sasabihin nila, hindi ba alam ni Lord yung outcome nun? Of course, alam niya ng Diyos. Alam niya na magdi-disobey sila Adam and Eve. Alam niya yung mga magaganap. Alam niya na alam niya yung outcome ng temptation na yun. Bagamat ayaw niya na magkasala sila Adan at sila Eva, pero ayaw din naman niya na parang robot at walang free will ang tao. Diba, ang gusto ni Lord sa atin is a genuine relationship. A genuine relationship ang nais ng Panginoon sa atin at sa Kanyang nilikha. At hindi robot na walang emosyon na napipilitan at walang desisyon sa sarili. God wants us to love and worship Him out of gratitude. Ang gusto ng Diyos, to worship and to love Him in spirit and in truth. Sa spirito at sa katotohanan. Ang gusto ng Diyos is to love Him and to worship Him with all of our heart, soul, mind, and strength. Hindi napipilitan, hindi parang lifeless mo. Ang nais ng Diyos sa atin is a genuine relationship. Ang nais ng Diyos sa atin ay totoong pag-ibig, totoong pagmamahal, totoong pagpupuri, totoong pasasalamat. Genuine. Na hindi peke. And of course, alam natin sa maling desisyon ni Adan at ni Eva yung pagkakamali nilang dalawa. Dahil sa kanilang free will din, nakakatuwa dahil napakabuti ng Diyos. Kasi si Lord mismo, ang ating Panginoon mismo, ang gumawa ng paraan para maayos. Sa pagkakamali ni Adan, sa kanyang desisyon, sa pag-exercise niya ng free will, di ba? Nakakatuwa dahil napakabuti ng Diyos dahil He Himself, siya ang gumawa ng paraan para maayos. Yung pagkakamali na ginawa nila Adan, si Lord mismo yung gumawa ng paraan para ma-restore yung mga sinira nila. Nasa pamamagitan ng pananampalataya, pananalig, paniniwala, pananampalataya, pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Tayo, this time, tayo ay malaya. Malaya pa rin naman, pero this time, tayo ay malaya na mamili, na sumunod naman sa Diyos. Kung sila Adan, malaya sila na pumili to disobey God. Tayo, because of Christ, malaya na tayong mamili na sumunod sa ating Panginoon in obedience. This time, malaya na tayo sa kasalanan. This time, malaya na tayo sa lahat ng bunga ng kasalanan. This time, tayo ay malaya na sa lahat ng consequence ng kasalanan. This time, through Jesus Christ, tayo ay malaya na pumili na sumunod, magmahal, magpuli, genuinely, ng totoo, in spirit and in truth, with our heart, soul, mind, and strength, to love, worship, and honor God.
ang ating manlilikha. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong tumayo. Yes, Jesus. His word. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong salita na aming narinig sa mga minuto. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na sa nabasa namin na pag-aaral namin sa Genesis, O Lord. Tunay nga, Panginoon, nakita namin yung katayuan o yung mga katotohanan na bago magkasala sila Adan. Panginoon, tunay nga, Lord God, na alam namin na mga bagay ito yung mga totoong nangyari, totoong lugar, totoong mga puno, totoong mga kaganapan, totoong tao, Panginoon, ang aming napag-aaralan. At dahil alam namin na ang nagsasabi ito ay ang totoong Diyos na manlilikha. Kaya ang dalangin po namin, Panginoon, sa mga katotohanan na narinig namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabago ang buhay natin, Lord, according to your word, according to the Spirit, your Holy Spirit, O Lord, na nagtitirahan sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na pagyamanin namin ang buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung buhay na pinahiram mo sa amin, Panginoon, ay tunay nga, Lord God, na maging good stewards kami nito, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na gamitin namin ito, Lord God, lamang. Gamitin lang namin ito for your glory, for your purpose, for your will, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na sayangin namin ito. Huwag niyo pong hayaan na sayangin namin ang aming kalakasan, ang aming mga talento, ang aming mga kakayanan. Huwag niyo pong hayaan na sayangin namin ang aming oras, ang aming hilinga, ang aming panahon. Pagpus, Lord God, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, tulungan mo kami, Panginoon, na gamitin ang lahat ng meron kami na pinagkatiwala mo sa amin. To glorify you, to honor you sa buhay ng bawat isa. Help us, Lord God, na tunay nga, Panginoon, tulungan mo po kami na in everyday lives namin, Lord God. Help us, Lord, to walk in obedience to you, O Lord. Alam namin na sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus, may kalayaan na kami, Panginoon, to do your will, to walk in obedience to you, O Lord. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon, ay kami ay lalakad sa pagsunod sa iyo, Panginoon. At tulingan na ikaw mabigyan ng papuri, pasalamat at kadakilaan sa lahat ng hininga na meron. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Pagpalain natin sila. Let's pray for them. Also pray for our brothers and sisters sa ating kaliwa. Salamat din po kay Ate. Salamat sa buhay na pinagkaloob sa kanya nawa. Ano man po yung plano ko sa kanya, Panginoon Diyos, ay makabalik sa dati, makakatuloy, magamit po niya ang kanyang natitirang pagbuhay sa pagpiling po ng pagbuhay sa inyo. Gamitin po siya. Nabigyan ng sila. Lakasin po siya bilang po sa kanyang pag-isikan sa spiritual kalagayan niya. Salamat po na kayo may plano pa sa kanyang buhay. Diyos, kayo po sa kanyang buhay.
Lagi mo po siyang samahan. Nakakaalam mo ano kung plano siya. Mag-rely lagi sa iyo. Panginoon, tuloy na kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay natin. Maraming salamat, Lord God, for your goodness and faithfulness sa sambahang ito. Maraming salamat, Lord God, sa iyong salita. Tuloy na alam po namin na magpapatibay sa amin personally, sa aming pamilya, sa aming simbahan. At tuloy nga, Panginoon, dalangin po namin, Lord, ay sa tulong at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay nawa mamuhay, patuloy kayong mamuhay na naayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong salita, in obedience to you. At sa aming pag-iwahiwalay, sandaling pag-iwahiwalay, Panginoon, gabayin niyo po kami patnubayan. Let your grace and your mercy always be with us, O Lord. And once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen.